Hi, good morning. Hi, good evening mga kapatid. Kumusta po kaya natutulog na ba ang lahat, no? Or inaantok na ba ang lahat sa good evening? Kaya pa ba na makinig sa akin kasi katatapos lang ni Lynn Agno mga kapatid, no? Sino bang nakapakinig kay Lynn Agno? So natutulog na ba ang lahat mga kapatid? Siguro may ilan-ilan dito na hindi pa tulog. Praise God. Good evening sa lahat mga kapatid. Good evening sa lahat. Kumusta po? Sana'y gising pa ang iba. Ay, Brother Carmi, Yusheda. So katatapos lang ni Lynn Agno, no? Tayo na naman. Tayo na naman kapatid kasi alam ko ang marami rin sa aking mga followers na follower din ni Lynn Agno kaya di lang na ako nakipag-compete sa kaniyang time slot kasi nga alam ko walang makikinig sa akin. Pero tapos naman si Lynn Agno mga kapatid. Tayo naman, kumusta kayo mga kapatid? No, sana'y hindi pa tulog. Parang wala nang mga mga watcher. Wala na talagang mga views. Kasi nga na na kay Lynn Agno, no? Napupuyat. Napupuyat kay Lynn Agno. So, kumusta kayo dyan, mga kapatid? Kwentuhan lang ito. Madalian lang ito. I just want to share sa inyo, mga kapatid, about the Jacob and Esau. So, si Lynn Agno, mga kapatid, wala yung it's all information, no? It's all information kay Lynn Agno. Sa atin naman is information plus biblical application, no? At saka equals transformation. So, yon mga kapatid. Kasi sabi nga ni Apostle Paul, knowledge pop up, no? Pag marami ka nang nalalaman, ang knowledge tendency mga kapatid, mag-hydrocephalus yung information sa'yo, pero wala kang tinatawag na transformation. No? So, good evening, blessed evening po, Pastor, sa lahat ng mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Amen. Sana hindi pa kayo puyat mga kapatid sa live ni Lynn Agno. Galing pa kayo sa Lynn Agno tapos ito na tayo mga kapatid, no? Sana hindi pa kayo puyat mga kapatid. So, muna tayo, magkwentuhan muna tayo, no? Maganda rin ang topic ko ngayon. Kasi it's about selling, no? 'Di ba ang selling, no? Sino ba ang mga businessman dito, no? So, in Revelation kasi, sabi doon sa Revelation 13 verse 16 to 18, He forced everyone to have the mark. You cannot buy and sell. So, remember that Satan, these last days, the devil, the deceiver, these last days, he is in the business of buy and sell. Are you following mga kapatid? Ulitin ko. Satan in these last days is in the business of buy and sell. No? Buy and sell. Kaya nga sa Revelation 13 verse 16 to 18, you cannot buy and sell. No? Now let's take a look at the life of Jacob and Esau mga kapatid. The life of Jacob and Esau. You know the story, they are twins. No, they are twins and you know the story all about Esau was the what? Was the eldest. And Jacob was the youngest or younger. And
you know, from the word Jacob, mga kapatid, from the word Jacob, the name itself, it corresponds, mga kapatid, it corresponds deceiver. No? It corresponds deceiver. The meaning of Jacob is what we call deceiver. No? Thank you, Mary Jane, DC Kumaring Racino. So, hindi pa kayo puyat kay Lynn Agno? Hindi pa ba? Awake pa ba? Kay Lynn Agno? Laban pa ba ang mga mata natin? So, ito na naman si, dito naman tayo sa kabilang channel. Kung may Lynn channel, meron tayo namang John Lobat channel, mga kapatid. So, sanay hindi pa kayo tulog, hindi pa kayo puyat, no? Good evening, Mary Jane Bato. Good evening, Daisy Kumaring Racimo. Itong sa atin, mga kapatid, hindi lang ito information, kung hindi information plus Bible principle. Okay? It's very important, mga kapatid, na alam natin ang Bible principle, not just information. Kasi I'm not discriminating the information of Ma'am Lynn Agno or Sis Lynn Agno, but mas maganda, mas mabigat kung may Bible principle sana, mga kapatid. Amen. Because in the last days, we are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Well, at the same time, watching for the coming of the Antichrist. So, ang ating pamagat ngayon, the theme that we have tonight is, don't sell your birthright. Sa panahon kasi sa Genesis, no? So, you can share also your thoughts, your comments, mga kapatid, regarding sa Jacob and Esau. So, Jacob and Esau, mga kapatid, is the representation of, shall I say, Christians and the Antichrist. No? As we know, Jacob, meaning of Jacob is deceiver. So, alam nyo naman, ang ating kaaway ay deceiver din. Tama ba? Karakteristik ng ating kaaway, deceiver. No? He is the father of lies. So, ito naman si Esau, mga kapatid, is ito tayo. Tayong mga Christians ngayon. Mga pastors, mga elders, mga deacons, at saka member ng church. We are the Christian community, mga kapatid. And the Antichrist, who is in a person or a figure of Jacob, who try to deceive us. No? So let's take a look at the story goes. Ano nangyari, mga kapatid? So the story goes like this, no? The story goes like this, mga kapatid. So as we read, mga kapatid, so we read the story. Sumagot si Jacob sa Genesis 25:31 to 33. Sabi dito, sumagot si Jacob, ibigay muna sa akin ang karapatan bilang panganay. Sabi, kasi inoofera ni Jacob si Esau ng stew or bulalo or arroz caldo, mga kapatid. No? Inofera ni Jacob, sa Esau. Pero sa isang kondisyon, sabi ni Jacob, sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin yung karapatan bilang panganay. Sabi ni Esau, payag ako, sabi ni Esau, aanhin ko ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. So, sabi ni Jacob, kung gayon, sabi ni Jacob, no, manumpa ka muna. Sigurista kasi ito si Jacob, mga kapatid. Sigurista siya. Sabi niya, manumpa ka muna. No, kung gayon, Jacob, manumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau na ibigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay.
So this story mga kapatid, itong storya na ito mga kapatid, no, it represent the Antichrist who is in a foreshadowing of Jacob, and we Christians nowadays, mga kapatid. So si Jacob nag-offer sa atin ngayon ng kanyang putahi, o tinatawag na sa panahon ni Daniel, no? Sa Daniel mga kapatid, kung basahin mo, ino-offer din kang Daniel ang tinatawag na the King's Delicacy. Naku po, ang sarap niyan. King's Delicacy, yung pagkain ng mga hari, mga kapatid, in-offer. Pero tinanggap ba ni Daniel? Hindi. No? Dito din kay Jacob mga kapatid, in-offer kang Esau, no? Anong tawag nito? Sa Tagalog, pinalaway, no? Kung sa Bisaya, gipalaway. Ano ba yun sa Tagalog ang gipalaway mga kapatid? No? Gipalaway-laway. No? Pinasasarap na bulalo at timing doon ng panahon mga kapatid, gutom talaga si Esau. Galing pa siya sa farm. Ha? Galing pa si Esau, naghunting. Gutom talaga yan, whole day. Mag-hunt ka. No? Naghahanap ka ng mga hayop. Gutom na gutom si Esau, at alam ni Jacob na gutom talaga ang kanyang kapatid. So sinamantala ni Jacob ang gutom na naramdaman ni Esau. Kaya I'm sure this is an opportunity. No, this is an opportunity to offer, no? To offer to Esau na itong niluluto ko. Kasi magaling talaga magluto itong si Jacob. Kasi homebody ito, kasama ito ng kanyang ina. So masarap din magluto. So inoffer ni Jacob kang Esau ang masarap na bulalo, ang masarap na putahe. Pero may isang condition si Jacob mga kapatid. Ang condition ni Jacob, no, sabi niya, ibigay mo ang karapatan mo sa pagiging panganay. At sumumpa ka. Bago mo kainin yan, hindi mo makakain yan. Hanggang hindi ka sumumpa na ibigay mo ang iyong karapatan sa pagiging panganay. Ito naman si Esau, yun lang naman pala eh. No? Gutom na ako. No, gutom na ako. Aanhin ko pa yung karapatan sa pagkapanganay. Mas uunahin ko pa ba yan kaysa laman ng aking tiyan? Yan mga kapatid, no? Nitong mahuling mga araw mga kapatid, alam nyo po, yan po ang offer ni Antikristo sa atin. Ayuda, proteksyon, no? Makaka-travel ka, makaka-access ka. At saka, no? Convenient, comfortable mga kapatid. Yun. Masasarap, no? Masasarap sa tiyan, no? Ang sabi nga sa Proverbs mga kapatid na a way to a man's heart is through his stomach, no? Yung connected daw ang ating puso at saka yung ating tiyan. Pag ang ating tiyan na ang magka-problema mga kapatid, ang sabi diyan, talagang bibigay ka. Kaya sinasabi ko sa inyo, maraming pastor mismo tumanggap ng bakulam. Bakit? Kasi nga ayaw nila ng higpitan. Kasi nga
gusto pa silang mag-travel. Kasi nga, may mga pangarap pa sila. Kasi nga, ganito, ganyan. Kaya nga, nitong mga ulihing mga araw, mga kapatid, marami pang Christian na malalagas talaga. Lalo pa, tuso ang kaaway. Ginawa niyang hindi na wala ng karayom. Kung hindi, ano mga kapatid? No? Aamuyin mo na lang ang bakulam. Aamuyin mo na lang. Lalo pa, parang sticker na. Wala ng karayom. Okay? Ang sabi ng kaaway ngayon, hindi na natin kailangan ang karayom. Tanggalin natin ang karayom. Okay? Just like si Jacob ang Antichrist, mga kapatid. At ikaw si Esau, gutom na gutom ka na. Gutom na gutom. Wala ka nang pakialam sa tinatawag na birthright. Alam mo ang birthright mo, kapatid? Alam mo? Yung kaligtasan mo. Yung kaligtasan natin ang ating birthright. Karapatan na pagkapanganay. Alam mo ang ibig sabihin ng karapatan na pagkapanganay, mga kapatid? Inheritance mo yan. Pamana. Inheritance mo. Yung salvation sa langit, mga kapatid. Yung makapunta ka sa langit, mga kapatid. Yun ang nakasalalay sa iyo. Ngayon, ang gagawin ni Antikristo, no? Kung noon, ang ayuda 2 times. Ngayon, sa darating na panahon, ang ayuda, mga kapatid, 1 year na ayuda. Libre pagkain, libre bigas. Discounted kung magpagasolina ka. For 1 year, 20%. Aman mo, anak. Ang bigas, no? Pagbibili ka, kung may bakulan pa, pagbibili ka sa labas, 100 ang kilo. Pero pag may bakulam, isubsidize ng government ng 50%. Tiyan, mga kapatid, tiyan. No, paano ka ngayon? Paano natin labanan ang ating tiyan? Kaya nga, mga kapatid, dapat sanay tayo sa fasting. Kasi pag hindi ka sanay sa fasting, mga kapatid, madali kang bibigay. Dahil walang laman ang yung sikmura. Kaya nga mga kapatid, nung panahon sa yung nagbibigay kami ng mga flyers namin noon na about sa bakulam, no? Nagbibigay kami ng flyers sa mga tao. Sabi ng isang tao na binigyan namin, sabi niya, mas gustuhin namin ang paghahari ng Antikristo. Nabigla ako, mga kapatid. Kasi Christian pa naman siya. Alam ko na Christian siya. May background siya na pagiging Christian. Kasi nga, alam niya na ang paghahari ng Antikristo. Sabi niya, bro, mas gugustuhin ko ang paghahari ni Antikristo. Bakit? Kasi, ibibigay niya lahat sa iyo. Ang iyong mga pangangailangan. Mga kapatid. Ibibigay niya sa iyo ang lahat ng luho mo. Mga kapatid. Parang tinusok pagkarinig ko, mga kapatid, parang tinusok ako sa puso ko. Sabi ko, Lord, marami pa pala ang tatalikod sa iyo nitong huling mga araw. Marami pa, malalagasan pa pala kami. Marami pa palang malalagas. Kaya nga, mga pastor, mga kapatid, sad to say, mga pastor, no, na supposed to be mag-guard sa flock. Supposed to be sila ang tagapangalaga, sila ang taga-bantay. Kung may lobo, it means deception.
kung may oso, like the times of David, di ba? Si David, when he was a shepherd, ang trabaho niya doon sa bilang pastol, proteksyonan ang lahat ng mga tupa sa mga lobo at saka mga kahit ano na gustong kumain. It speak about trabaho ng pastor, mga kapatid. Pero sad to say, yung mga pastor na tinatawag nating mga panganay sana, si Esau sana, hindi nakakakilala sa kanilang identity. Binigay ang karapatan sa pagkapanganay. Naging, anong ibig sabihin? Once na ibigay mo ang iyong birthright, ang iyong pagkapanganay, magiging ka na, magiging alipin ka na ni Antikristo. Maging alipin na si Esau kang Jacob. So, totoo nga, naging alipin nga at binibless si Jacob. Naging totoo nga, mga kapatid. Amen? Are you following? Kahit sa mga generation ni Esau, mga kapatid, naging alipin ni Jacob. At binibless si Jacob. Buti na lang, nagka-reconcile sila. Amen? So don't sell your birthright, mga kapatid. Kahit ano pang gagawin sa iyo ng pambubula. Kaya minsan, mga kapatid, maraming mga Christian na mag-compromise. Kasi nga, wala nang laman ang kanilang sikmura. Gagawa na lang ng masama. Sasama na lang sa mga magnanakaw. Sasama na lang sa mga scammer. No? Imbis ikaw Christian ka. No? Pipila ka pa rin sa loto kasi nagbabaka sakali ka. Dahil nga gutom, walang laman ang tiyan. Dahil sa tiyan, pipila ka sa mga loto outlet. Wala naman dito si pastor. Lasto. Ano ba dyan? Mga sugal dyan. Ano ko muna ito, i-ruling ko muna itong pera ko, ibili sana ng bigas para sa pamilya. I-ruling ko muna ito sa loto o swertres. Baka sakali manalo ako dito, tutubo ito. Kaya nga sa song na manok na pula. Alam niyo yun, manok na pula, mga kapatid? No? Ipinusta niya ang pambili ng bigas para sa kanyang pamilya. Ano nangyari? Natalo. No? Natalo siya. So ito talaga ang mga tinatawag nating mga schemes ng deception, mga kapatid. Minsan bumibigay na tayo dahil sa tinatawag ng kalam ng sikmura. Kumakalam na sikmura, mga kapatid. And remember, sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya huwag kang gumawa ng masama, kapatid. Kahit kumakalam na ang sikmura mo, tiisin mo, mga kapatid, kasi take up your cross and follow me, sabi ng Panginoon. Totoo yan. Good evening, Brother Ray. Gutom, no? Dahil sa gutom, maraming bibigay, mga kapatid. Pag ang tao, mga kapatid, o-ofera ni Satan ng 1 million para pumirma at ibenta ang kanilang kaluluwa, marami ngayong pipila, mga kapatid. Marami ang pipila. Mag-offer si Satan ng 1 million and may kontrata, no? For example, marami ang pipila, mga kapatid, kasi nga kalam ang sikmura, gutom. Dahil sa gutom, mga kapatid, we always say that
itong mga last days mga kapatid, ang titirahin talaga ng kaaway, like tinitira ni Jacob kang Esau para bumaliktad siya, para ibigay niya ang kanyang birthright, ang kanyang tiyan. So maraming mga Christians ngayon mga kapatid, sad to say, no? Hindi nga lang makasimba tuwing linggo. Bakit? Bakit hindi makasimba tuwing linggo? Bakit mga kapatid? Kasi naghahanap buhay. Pinapalit ng kunting laman ng sikmura ang pagsiserve sa Panginoon. Bakit hindi ka nakasimba? Kasi nga, pastor, may pakyawan. Sayang din naman. Kasi nga, pastor, may sayang din naman. Di ba? Tuwing linggo. No, ang ino-offer ni Satan. Bakit ba tuwing linggo may mga lakad, biglang may mga birthday na puntahan, biglang mag-invite ng birthday, biglang mag-invite ng wedding, biglang may family bonding sa dagat. Bakit ba tuwing linggo? Na insakto talaga sa time mo sa Lord, no? Hindi niyo napapansin yan, mga kapatid. Bakit ba tuwing linggo? May mga opportunity, no? May mga pakyawan. I remember noon, mga kapatid, no? Noong noong panahon na nag-start ako ng business ng container, yung lalagyan ng tubig. Tuwing linggo talaga, daming orders, mga kapatid. Sa other days, wala. So, mapapaano ka talaga ba? Na, ito na, opportunity na ito. Sometimes we compromise our serving the Lord. Because ito na, may blessing na ito. So mga kapatid, pag ganyan ang mentality mo, hindi ka pa makapasa niyan. Ikaw ang unang bibigay nitong paghahari ni Antikristo na ang kanyang offer is ang laman ng iyong sikmura. Sikmura talaga ang tinatarget nitong last days, mga kapatid. Sikmura mo. Ang iyong tiyan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, in these last days, their God is their belly. Itong huling mga araw, ang Panginoon ng mga tao, ng sangkatauhan, ay ang kanilang sugo ng kanilang tiyan. Nagkakatotoo na nga ngayon, mga kapatid, nagkakatotoo yan. Makikita mo sa church tuwing Sunday, no? Makikita mo sa church tuwing Sunday, bakit hindi ka nakasimba? May pakyawan kasi, pastor. At saka may nahabol din akong bayaran ng bill, kuryente, tubig, bayaran ng sasakyan, monthly ko. Brother, hindi ka tatagal niyan. No? Sister, hindi ka tatagal kung ganyan na ganyan ka. Kasi nga, ito ay tinatawag, totoo yan, no? A test of faith, no? Totoo yan, Brother Ray. Test of faith. No? I-test talaga ang faith mo, kapatid. Kung saan ka tatagal. Si Antichrist, mga kapatid, ito ang spirit ni Antichrist. Ang same na spirit ni Jacob. And Christian, ito si Esau, mga kapatid. No?
Nothing to lose, mga kapatid. Hinahanap ng Panginoon ngayon sa huling mga araw, yung mga Christian na nothing to lose. Alam niyo yung nothing to lose, mga kapatid? Hindi kaya. Hindi kayang ipagkait. Hindi kayang bumalingbing, bumaliktad sa Panginoon. Kasi marami talagang mga tao babaliktad talaga sa Panginoon sa kanilang loyalty dahil lang sa sikmura, dahil lang sa tiyan, dahil lang sa pagkain, dahil lang sa travel, dahil lang sa mga bagay nitong nasa mundo, makamundo. Kaya nga mga kapatid, si Esau, no, look at Esau, what happened to Esau? Nagkakatotoo talaga. Para kay Esau, baliwala lang sa kanya. Sabi nga niya nga, aanhin ko naman yung karapatan pagkapanganay kung kumakalam yung sikmura ko. Minsan mga kapatid, ganyan tayo mga kapatid. Minsan ganyan tayo. Kaya nga, ang miracle ng Panginoon hindi makamanifest sa atin kasi nga pinagpalit natin ang Panginoon sa laman ng sikmura. Amen, mga kapatid. Sana hindi humantong sa ganyan, mga kapatid, itong huling mga araw. Napipila ka na lang sa vaccination center. Pipila ka na lang kasi sayang din ang 1 year na ayuda na ibibigay sa iyo. Sayang din. Marami talagang, sad to say, marami pang mangyayari. Marami pa. We are living in the end times, mga kapatid. Marami pang mangyayari talaga. Thank you for watching. Amen. In Christ Jesus. Saki, Pastora Saki sa Italy ito. Sister Maribel Garcia. Thank you for watching. Marami pang mangyayari, mga kapatid. Nasa sa atin yon. If in a little things, mga kapatid, if yung Sunday service, yung Sunday, isang araw na ibigay mo sa Panginoon, hindi mo makayang ibigay yan. Dahil sa may lakad ka, may pupuntahan ka, kasi may birthday, kasi may maligo ng dagat ang buong pamilya, mga kapatid, bibigay ka paghari ng Antikristo. Kasi pag once na nandyan yan sa sistema mo, ang mentality mo kasi, nakakaintindi naman si Lord eh. Diba? God is love naman eh. Diba? Nauunawaan naman ako ni Lord eh. Diba? Ikaw mga kapatid, nakakaunawa ka ba kay Lord? Ilang oras lang yan during Sunday. 2, 3, kasi hindi talaga whole day. Pero ang ni-require talaga sa Bible is whole day. Hindi mo pa maibigay sa kanya, mga kapatid. Sabi dito, nagbigay dito, from Italy, Maribel Garcia. Salamat po, Sister Maribel from Italy. Sabi ni Ronalisa Zaldivar, baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapalastangan gaya ni Esau. Amen. Sa Hebrew 12:16-17. Na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo, bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon na pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuha. O see?
Di ba? Salamat, Sister Ronalisa, sa verse na binigay mo, Hebrews 12:16 to 17. Di ba? Sayang. And alam nyo, the story goes, na-deceive talaga si Esau. Ang blessing for birthright of being a eldest, mga kapatid, napunta talaga sa kay Jacob. So ito rin ang karakteristik ni Antikristo, mga kapatid, ditong mga huling araw. Kukunin ni Antikristo yung salvation mo, which is your birthright. That's why protect your birthright at all times. Do not sell. Kahit oferan ka pa ng limpak-limpak ng salapi dyan. Limpak-limpak ng sakong bigas dyan. Amen? Are you following, mga kapatid? Salamat sa nag-watch, no? Salamat for watching. Thank you for watching, no? Hallelujah. Salamat sa talaga, Salamat talaga. Amen. Thank you for watching. Ani Chris, no? Ani Chris. Si Bumpan Hista is watching. Kumusta po kayo dyan sa Katalunan? The Christ-like Church. Pastora Ani Chris, si Bumpan Hista. Pastora, may mako-comment ka ba dyan, Pastora? No? Please, no? Pastora Ani Chris. Praise God. Salamat, no? Sa mga nag-comment. This is reality. No? Ito po ay nangyayari ngayon. Ito po talaga ay mangyayari. This is the real life. No? Kasi masarap talaga ang i-offer ni Satan nitong huling mga araw. Masarap talagang mapapatakam ka. Yung advertise sa TV na, yung makikita mo sa mga advertise sa TV na, sa mga fast food, sa mga mang-inasal, sa mga pagkainan ba, makikita mo talaga, lalaway ka talaga tingin sa TV mo, lalo lahat yung TV mo malaki, saka mag-advertise na, maglalaway ka talaga. Yun talaga ang i-offer ni Satan sa'yo. Maglalaway ka talaga. No, sabi ni Maribel Garcia, I offer ka po na mag-tour sa Dubai at Palawan, magbabox ka lang. No? Sino, no? Totoo po yan, Sister Maribel Garcia. No? I-offer ka, no? May Palawan, El Nido, ano pa? Surigao, House and Lot, no? Daming patnibong sisitan, totoo po yan. Kaya nga, yung kasamahan natin dito, na nag-resign pagka banker, dati nagtatrabaho sa Bank of Commerce, no? Talagang inoferan talaga siya, mga kapatid. Ihahatid pa siya ng boss niya doon sa vaccination center. Nakasakay sa sports car. At saka itirtreat pa siya after. Ititreat siya ng buong kasamahan niya. At saka, for promotion na siya, mga kapatid. After that, for promotion siya. Ang kanyang sweldo, papalo na sa 50 to 100,000. Imagine mo yan. Hindi ka lulula yan. Malulula ka dyan. Kasi malaki din ang posisyon na sa Bank of Commerce. Matagal-tagal na din siya. 25 years. Pero mga kapatid, alam niyo, grabe talaga ang kanyang resilient. Kita mo ang resilient niya, mga kapatid. Niya at tinanggap ang offer. Kaya nga, ang ginawa sa kanya, mga kapatid, na malaki man sana ang posisyon na niya, alam mo ang ginawa ng bangko sa kanya kasi nga ayaw niyang magpaturok.
ginawa sa kanya, doon siya pina-duty sa gilid ng CR. Doon siya pinag-duty sa ilalim ng hagdanan. Doon siya pinag-duty sa kusina, kahit saan-saan na siya. Tapos pinagtrabaho siya sa trabaho niya na hindi na under sa kanyang job description. Halos na niya trabahuin yung mga trabaho sa janitor. Ganyan katindi ang ginawa sa kanya. Grabing discrimination niya. Saka may isa pa. Kung magtrabaho siya, dapat magpipiis siya kasi ayaw niya magpabox. Magpipiis siya. Imagine mo, ganyan ang pagtrato sa kanya kapatid. Kaya, naka-decide talaga siya na mag-resign. And for promotion sana siya, 50,000 above ang kanyang sweldo. For promotion na siya. Alam mo, sabi niya, Pastor, nakikita ko yung mga picture na kasi dinocument man niya mga kapatid. Maluha-luha ako nagkatingin ba? Halos naiiyak ako magtingin sa kanyang picture. Sige lang mga kapatid, baka convincein ko siya na i-post or i-share ko ang mga pictures niya para makikita nyo kung anong pag-alis, pusta at discrimination ang nangyari sa kanya. I-share ko dito para makita nyo mga kapatid gaano ka kawawa. No? Parang naiiyak talaga ako. Kasi last Sunday lang niya senior yun. Kasi hindi niya pinakita yung mga pictures noon sa akin. Last Sunday niya senior, pinakita talaga niya ang mga picture. Parang maiiyak ako mga kapatid. I cannot imagine na nangyari yun sa kanya. See? Pero ngayon mga kapatid, simula na nag-resign siya, mas grabe ang blessing niya at saka hindi talaga siya pinabayaan ni Lord. Kahit 50,000 ang nawala sa kanya dahil for promotion na siya. Ngayon, grabe ang pag-bless sa kanya ng Panginoon. Minsan, ginablog ko yan siya. Siya ang nag-share about digitalization sa amin. So, shout out sa aking bro. No? Talagang salute ako sa kanya sa ginawa niya. Mayroon din tayo dito, isang teacher, no? Out of 1,000, siya na lang talaga isa. Dalawa sila na hindi nabakulam. Tapos, alam mo ang ginawa sa kanila? No? Alam mo ang ginawa sa kanila? Parang pinagdidirian siya sa kaniyang mga faculty and staff. Pinagdidirian siya. Parang makakita ng mga kapatid. Parang nakakita ng talagang kadiri na sakit. Pag hindi ka nagpabakulam. Parang mag-separate sila sa iyo ang mga tao. Imagine that. Pero lumalaban talaga itong mga tao na ito. Lumalaban talaga mga kapatid. Pag mapakinggan mo ang kanilang mga testimony, naku po, nakakaiyak. Hindi talaga nila sinurrender ang kanilang tinatawag na birthright. Nila sinurrender ang kanilang birthright. And even sabi nila, pag darating ang panahon nitong second wave na ipupush talagang mag-resign sila. Ito nga, mga teacher ito, hindi lang teacher na walang ranggo, may ranggo pa. Taas na ang ranggo, taas na ang salary nila mga kapatid. Pero sabi nila, wala na sila nag-aim ng ranggo pa. Pag ipagpilitan itong second wave, talagang mag-resign sila. At alam nila na bubuhayin sila ng Panginoon kasi hindi nila sinurrender ang kanilang birthright. Daming patibong si Satan. Dito nga sa amin, kahit
ilang kilo lang na bigas at sardinas at noodles nung kasagsagan ng baksinan. Pumila. No? Pumila. Praise Jesus. Pumila, no? Kahit ilang kilo lang ang bigas, sardinas at noodles nung kasagsagan ng pumila ang mga tao. Totoo yan. Amen. Totoo yan mga kapatid. Birthright. Protect your birthright. Huwag mong ipagpalit sa sa sikmura. Kalam ng sikmura. Huwag mong ipagpapalit mga kapatid. Kaya nga si Jesus, pag-offer sa kanya ni Satan, gawin mo itong, it's like a Jacob and Esau situation nung times na tinitest si Jesus. Si Jacob si Satan. Si Esau si Jesus. Pag hindi nakapasa si Jesus noon, ano kayang mangyayari mga kapatid? Wala tayong salvation. Lahat tayo talaga, mapupunta talaga tayo sa dagat-dagatang apoy. Wala tayong hope, wala tayong pag-asa kasi nga, hindi nakapasa si Jesus sa test of kalam ng sikmura. The test of belly God. Pagtatawanan tayo ni Satan mga kapatid kung hindi nakapasa si Jesus noon. Humanity ang nakasasalalay. Alam ni Jesus na yes, hindi ko ito ipagpapalit sa sandaling sarap. Alam naman natin ang offer ni Satan, panandali ang sarap lang. Panandalian lang mga kapatid. Pag after mong makain yung binigay sa'yo, papatayin ka na niya. Wala ka ng silbi. Nakuha na niya ang gusto niya sa'yo. No? Satan will kick you on your butt. Tabi dyan. Wala ka ng silbi. Sabi ni Ronalisa, yun kasi ang nilason sa utak ng mga vaccinated. Tayong mga unvax ay nagdala ng virus samantalang sila tong nagpalagay. No? Mga kapatid, paulit-ulit ko itong sinasabi. Every day, I use science to convince you. Maraming pastor. Ang ano lang mga kapatid sa mga pastor, grabe ang proud. Grabe ang self-denial. Yung mga church leaders. Sabi pa ni Sister Maribel Garcia, ang halaga po ng isang kaluluwa ay sardinas lang at bigas, luging-lugi ka po. Tama. Tama po yan. No? Talagang lugi. Yun lang ang value ng birthright mo. Isang sardinas, at isang kilong bigas lang, mga kapatid. Naku po, pagdating mo sa hukuman ng Panginoon, nakakahiya yun. Nakakahiya yun, kapatid. Sasabihan ka ng Panginoon, ipinagpalit mo ako sa sardinas at isang kilong bigas lang? Next. Next. Ito na namang next. Naku po, pinagpalit mo ako sa noodles? Next. Tapon yan. Itapon yan. Pastor ka pa naman, noodles lang katapat mo. Mga kapatid, nakakahiya sa Panginoon. Nakakahiya talaga. Ito. Ito medyo may pagka-proud ito kasi ang binigay sa kanya is, natatawa po ako. Ang binigay sa kanya is blank check. Kuya. Ito ang matindi. Pagdating sa hukuman ng Panginoon,
Ang binigay pala sa'yo, blank check. Tapos ikaw ang magsulat ng how much is your price para lang magpabakulam. How much? Write down your price. Name your price. Parang may ano pa, no? Konti. Pero kung sardinas lang at 1 kilong bigas, naku po, nakakahiya sa Panginoon. Nakakahiya po. No? Napunta ka pa sa... Alam nyo mga kapatid, pag ganyan, 1 kilong bigas at 1 sardinas lang kapalit ng kaluluwa mo, alam mo na ganyan, mas pipiliin kong, mas masakit pa yun kaysa maimperno mga kapatid, sa init ng apoy. Kasi ang hiya mga kapatid, mas matindi pang init ng apoy mga kapatid kaysa hiya. Di ba? Sabi ni Sis Ronalisa Saldivar, tama nga ang salita ng Panginoon, ginamit niyang sabaw at tinapay na pinagpalit ni Esau ang buong buhay niya, pagpapala bilang panganay. Oo nga kapatid. Thank you for chatting. No? Kaya mga kapatid, may mga tao talaga na yung kasama-sama ni Moses, nakakita na ng milagro ng Panginoon, nasaksihan nila ang paghati ng Panginoon sa dagat, nakita nila ang fire every night and clouds every day, nakita nila kumakain sila ng mana, nakita nila na may mga grabe ang milagro sa disyerto, pero marami ang hindi nakapasok sa promised land. Hindi talaga nakapasok. Yung iba, kinain ng lupa. Hindi kasi nakapasar sa bawat testing. Kasi yung disyerto, mga kapatid, sa panahon ni Moses, is a test of faith. Is a land of testing. Pagsubok yun lahat. Palagi na lang nagbagulbol. Sa Bisaya pa, palagi na lang nagrireklamo kay Moses. Moses, bakit mo kami dinala dito? Dinala mo ba kami para mamamatay lang kami dito? Buti pa, balik na lang kami sa Egypt. Kasi doon sa Egypt, masarap ang pagkain. No? Pagkain na naman. Kasi doon sa Egypt, no? Kasi sa Egypt, kahit inalila sila sa Egypt, kahit halos hindi sila pinatulog sa pagkaalipin, okay lang, basta kay masarap ang pagkain. Minsan tayo mga kapatid, mga Kristiyano, alam nyo, sad to say, tatanggapin natin ang offer ni Antikristo para lang sa ating sikmura. Mas tatanggapin nating manirahan sa Egypt. Ano yun ba yung Egypt? Under sa kapangyarihan ng kaaway. Nitong huling mga araw, mas piliin natin si Antikristo kaysa kay Kristo. Bakit? Dahil sa sikmura. Same pa rin. Sa panahon ni Moses, ang laging sinasabi ng mga tao, buti pa doon sa Egypt, buti pa doon sa Egypt, buti pa doon sa Egypt. Kaya, ang nangyari sa kanila, kinakain sila ng lupa, tinatamaan ng kidlat. No? Marami. Talagang nagagalit ng Panginoon sa kanila. Kasi, walang faith. Wala talaga. Ang babaw talaga. No? Halos kada minuto, oras-oras. Moses, ano ba to? Moses, ano ba to? Kawawa si Moses. Moses, sabi niya, Lord, hingi na naman siya. No, always asking the Lord. May mga Kristiyano, mga kapatid, mabilis mag-asa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Parang may mga checklist ng mga pangangailangan sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako nito, bigyan mo ito. May mga ano pa. May tinatawag pa nilang, may mga ano pa,
time kung kailan dapat maibigay yan. Bigyan mo ako ng bagong, Lord, car. Bigyan mo ako ng, dapat bahay. 2 floors talaga, Lord. Bigyan mo ako nitong mga gamit na ganito, Lord. Dapat makapalit talaga na ako ng Vision Pro nito na year. Pero, malakas manghingi sa Panginoon. Pero pag serving the Lord, naku po, mga kapatid, pupunta sa church late, uuwi, nagmamadali. No, I'm not. But this is reality, mga kapatid. Totoo ito. Katotohanan itong sinasabi ko, mga kapatid. I'm not making stories here. As I observe, mga kapatid. Salamat, Gina Rams. No? May ma-share ka ba, Gina Rams? No? Kahit puyat na kayo, mga kapatid, nandun pa rin kayo, mga kapatid, no? Puyat na kayo. So, ang sarap kasi magkwentuhan, mga kapatid. Thank you for, amen? So, mga kapatid, are you Isaw? Kasi itong isaw, mga kapatid, sa Bisaya, ito bituka. Alam nyo, ang isaw, mga kapatid, dito sa amin, sa Davao, sa mga street foods, may tinatawag na isaw. And ang isaw, mga kapatid, sa Bisaya, isaw, palit kong isaw, it's intestine, the intestine of the chicken. That isaw. So, isaw talaga, mga kapatid, is bituka talaga. Literal na bituka. Tapos, ang ipinagpalit mo sa Panginoon, matatai mo lang, mga kapatid. Di ba? Pinapalit mo ang Panginoon sa matatai mo lang. Ang baho pa naman. Masarap nga kainin, pero ang baho. Yun lang ang pinapalit mo sa Panginoon. Gaya sinasabi ni Maribel Garcia. True po, yung iba punta lang sa church nang dahil sa litson at pansit. Di ba? Marami din. Totoo yan. Tingnan mo ang church during Thanksgiving. Punong-puno yan, mga kapatid ba? Umaapaw yan sa mga tao. Pero yung regular Sunday, naku po. Naku po. Pastor, komedyante po din kayo. Opo, kapatid. I'm a funny guy sometimes. Because the topic is so funny. No? Nakakatawa kasi ang ginawa niya, no? Ni Jacob, ba? Nakakatawa talaga. Kung ikaw nandun sa story ni Jacob, no, sana may movie nito, no? Jacob and Esau movie. Talagang nakakatawa, mga kapatid. So, Joker. So, hindi rin natin masisisi bakit si Esau ganyan kasi gutom siya eh. Kinalimutan niya ng lahat ng lahat. Sabi nga dito niya, aanhin ko pa yung pagkapangkarapatan ng pagkapanganay kung gutom naman ako. Di ba? Ang Egypt na inaalala ng mga Israelites, ang buhay ni doon sa ating makasanay sa buhay, hindi matalikuran tulad ng asawa ni Lot. Tumigas tuloy ang puso dahil sa kalilingon sa buhay nila sa nakasanayan. Amen. Totoo yan. Sa asawa ni Lot din. No? Nakatakas na sana. Anong ibig sabihin nun? Kristiyana. Kasi, nakatakas na eh. Nakatakas na sa Sodoma at Gomora. Kristiyana sana. Naglalakad na sa landas ng Panginoon. Kaso, ang nakasanayan sa buhay niya, no?
sarap ng digital. Namimiss ko ng ice cream. No, tatanggapin ko na lang ang digital kasi namimiss ko ng pizza. Tanggapin ko na lang ang scanning kasi namimiss ko na si Jollibee. Tanggapin ko na lang scanning kasi namimiss ko si McDo, Chowking, si SM. Ang lamig pa naman ng aircon at ang bango. Namimiss ko ng magsine. Namimiss ko na. Kapatid, no? Kaya nga, paglingon, namimiss ko si Jollibee. Nagiging Jollibee ng asin, mga kapatid. Paglingon ni Lot, kasi namimiss niya si Jollibee. Oops! Nagiging Jollibee ng asin, mga kapatid. Yung mga pastor rin, balik tayo sa mga pastor. No? Hindi makapag-share ng warning sa kanilang church dahil natatakot na maibsan ang kanilang pangkabuhayan showcase. No? Pangkabuhayan showcase. Paano na ito kung ito lang ang tithes ng church? Kung kunti lang. May renta pa tayo, bayad pa tayo sa kuryente, ilaw sa church. Bibigay pa tayo ng mga allowances sa mga music team, mga workers. Pag mag-share ako nitong bakulam na to, halos 80% ng church member, puros nakabakulam. 20% na lang. Maraming mga mga kapatid. Pastor, gumising ka na po. Gumising na po tayo mga kapatid. Huwag mong ipagpapalit ang iyong kaligtasan sa panandali ang sarap sa mundo. Mga kapatid, 80 years lang tayo na. Malayo na nga ang 80 years mga kapatid. 60 to 70 years na ang lifespan ngayon ng tao. Ito lang ang anong tawag niyan? Ito lang ang pinagnanasahan mo. Itong 60 to 70 years. Lalo pat ikaw ngayon mga kapatid, nandyan ka na sa mga 50 to 60. Ilang taon ka na lang dito sa mundo. Ibigay mo na lahat sa Panginoon, kapatid. Ibigay mo na lahat. Shoot it. Give your best shot to the Lord in these last days. Lalo na nasa last days tayo. Give your best shot. No? Kagaya ng ginawa ni Job. Pinahiya niya si Satanas. Parang sinampal niya ng wala tuo. Sinampal niya ng left and right ni Job, si Satanas. Pak! Pak! Kasi nga, pagtingin ni Satanas sa kanya, na binabalik niya ang mga uod sa kanyang katawan. It goes o saying, sabi ni Satanas, nahihiya ako. Sabi ni Lord, I won. Nang gusto ni Lord, mga kapatid, na proud siya sa iyo. Make Jesus proud. MGYP. Make Jesus proud. MGP. Make Jesus proud, mga kapatid. Make Jesus proud sa iyong buhay. Good night, mga kapatid. Dito na lang ako. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Isang paalalang kapatid lang po. At naway, pagpalain tayo ng Panginoon.
The Lord will never leave you nor forsake you. Since I am young, I'm not looking, or I am not finding a righteous man begging for bread. Sabi ni David. God bless. Amen. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. If God is for us, who can be against us? Hindi ka pababayaan. If you willing to die for Jesus, then Jesus is willing to die for you also. Even for your salvation. Jesus already done His part. He died on the cross for you. How about you? Are you willing to die for Jesus? Are you willing to die for Jesus? Jesus done His part. He gave up His life for you. What can you give for Jesus, mga kapatid? This is a challenge. This is a challenge. Amen. Don't sell your birthright. Don't sell your birthright. Don't ever make Jesus proud of your life. God bless you, mga kapatid. Shalom, shalom, shalom. See you tomorrow sa ating live. Exciting ating live tomorrow morning. God bless you all. Salamat. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen and amen.